Okay, now in addition sa program natin, ang problem kasi dito, ang nakukuha nating subject or grade lang is isang beses, 'no? So, yung grade ng student ay hindi lang naman isa. So, ang gagawin natin, papalakihin natin, pwede tayong mag-input ng 3 grade sa tatlong subject ng mismong student natin. So, ang unang step na gagawin natin, pupunta tayo sa choice number 1 natin. Dito sa magiging else natin. So, buburahin lang natin yung none kasi maglalagay tayo ng default na mga subject. Now, students and then yung name ng student and then ang gagawin natin magkakaroon ka ng curly bracket dito. So, ang una ilalagay mo yung subject name, C++. Okay? And then after nun magkakaroon tayo ng, colon dito. Okay? So, colon, then lalagay natin yung none. So, wala pa naman kasing grade yung subject na 'to. So, yung next na gagawin natin is lagay natin yung Java na subject and then i-set din natin siya into none. Then yung next naman ay C sharp. Then same thing, none pa din kasi wala pa silang grade ngayon. So, after natin ma-edit 'yan, pupunta tayo dito sa choice number 2 natin. So, sa choice number 2, i-de-delete lang natin yung mga nandito sa baba. So, ang gagawin natin dito, so, 'di ba nga kasi if yung name natin in students, so ibig sabihin, very specific na name sa students storage natin, ang gagawin natin, maglalagay tayo ng mga grade sa mga subject niya. So, ang unang subject niya will be yung C++ or CPP. Equal natin siya sa input. And then, after nito, ang sasabihin natin, enter C++ grade. Okay. Now, after nito, ang gagawin natin ay magkakaroon tayo ng int since number siya, so integer. So, opening and closing. So, kakopy natin siya, paste, papalitan natin siya ng Java, same dito. So, palitan lang natin siya ng Java. Ito naman ay papalitan natin siya ng C sharp. Okay, so papalitan natin 'to ng C sharp. Okay, now after niyan, nakakapag-receive na tayo ng 3 grades. Ang gagawin natin, tatawagin natin yung students na table natin or yung database natin. Then, lalagay natin yung name. Tapos, after natin malagay yung name, lalagay natin yung subject. This case, C++. Then, after nun, equal natin siya sa CPP. So, gagawin natin yung same thing sa tatlong subject. So, dito naman ay Java. Then, papalitan natin yung variable into Java. Paste. Ito naman, papalitan natin siyang C sharp. Then, papalitan nyo siya ng C sharp. Okay, and then, after nun, kuha tayo ng print dito sa baba. Paste natin. Yusin lang natin yung indent niya. Then, sasabihin natin dito, grades recorded successfully. Ayan. So, after natin malagay yan, no, ang ginagawa kasi ng part na 'to guys, 'di ba nag-enter tayo ng mga grades sa mga subject, eto sila. Kumbaga yung grade na yon, binibigay natin siya sa very specific na name at sine-save natin siya sa mismong array natin. Kumbaga nag-enter ka ng grade sa student na 'to and then sinave mo yan sa database mo. So, ganun yung pinaka-purpose niya. Now, after nun, punta tayo sa choice number 3 natin. Sa choice number 3, so meron tayong student list and then yung name and grade ng ating students. Now, dito naman, papalitan lang natin kaunti yung print natin. So, ang sasabihin natin dito is print yung name and then after nun, kama natin yung name ng students natin. Then, paste natin dito sa baba. Papalitan naman natin siya ng subject na C++. And then, call out ngayon natin yung grade.
natin. So, sa grade natin, eto yung C++ natin. Okay, so copy natin siya, paste, then papalitan lang natin siya ng Java. Same thing dito, papalitan natin siya ng Java. Then paste, papalitan natin siya ng C#. Then dito naman, papalitan din natin siya ng C#. Yan. So, ayan ngayon yung sa grading natin ngayon. So, check natin siya. So, add tayo ng student. Lagyan natin si Pretty. So, sabihin natin mag-i-input tayo ng grade kay Pretty. So, student name. So, enter C++ grade 90. Java grade 80. So, 95. Yun. Grade recorded successfully. So, nag-view tayo ngayon. So, ito siya. So, name, Pretty, Java, C++, C#. So, mag-add ulit tayo ng student. Lagay natin si Dean. Then, input tayo ng grade. So, name ay Dean. Then, sabihin natin 90. So, 95, 98. Then, view natin siya. So, meron tayong Pretty. Ito yung grade. Dean. Ito yung grade. So, ngayon, we can insert multiple grades para sa mga subject and very specific para sa mga names ng students natin. So, ito yung example of student management natin para sa Python.